Lumo nang unang mapanood dito po sa Wish Ko Lang ang kwento ng binatilyong sinabuyan ng asido. Pero hindi naging sapat ang insidente para lusawin din ang mga pangarap ni Miko. Nakakatuwang isipin na matapos matunghayan ang kanyang storya, marami sa inyo ang tumugon at nag-alok ng tulong. Samahan niyo po kaming kamustahin si Miko. Noon lamang nakaraang buwan, nakilala natin si Miko, ang binatilyong sinabuyan ng asido sa mukha. Isang pangyayaring nagmistulang bangungot sa kanyang pang-araw-araw na pamumuhay. Para sa isang ordinaryong tao, yung sakit na naramdaman ko, ito yung pakiramdam na hindi mo kakayanin. Hindi ka makakasigaw, hindi ka makakapagsalita. Para kang masisiraan ng ulo sa sobrang sakit. Ramdam na ramdam ko kung paano parang hinihila yung balat ko mula sa mukha ko at sa katawan ko na wala akong magawa kundi ang lumaban. Malaking tinik na permanente nang nakabaon sa kanyang buhay, ang pinsalang natamo ng kanyang mata. Ang kaliwang mata ko po ngayon ay wala nang nakikita. Sabi po ng mga doktor, wala na raw po itong blood vessel, kaya 10 to 90 na po ang tsansa na maayos o mailigtas ang aking mata. Sa isang igla po, nabulag ako agad eh. Tapos para pong kanakain yung mukha ko, bakit bigla to nangyari sa akin? Wala akong nakakaaway. Kahit minsan wala akong nasagasaang tao o wala akong pagkakaalam na nasagasaang tao para gawin sa akin yun. Yun yung mga tumatakbo sa utak ko nung nangyari sa akin yung sitwasyon na yun. Gayunpaman, makikita pa rin sa pagkatao ni Miko ang nag-iisang bagay na hindi natunaw ng asido. Sa totoo lang po, wala pong nabago sa pangarap ko. Ang nabago lang po sa akin is yung nakikita sa akin ng mga tao ngayon, physical. Dahil alam ko naman na darating ang araw na kahit papano makaka-recover ako sa sinapit kong to. Batid naming hindi madali ang pinagdaraanan ni Miko para muling maibalik sa normal ang kanyang pamumuhay. Malakas. L-E-F O-D Yung pinakababang baba. Wish ko lang. Wish ko lang. Tila binuhusan ng malamig na tubig ang binatilyo. Totoo? Hindi nga. Siyempre, hindi kayo na-expect. Pero nang matanaw ni Miko ang ina, doon niya naunawaan ang halaga ng araw na ito para sa kanila. Sobrang hindi. Kasi nga po ako lang yung lalaki. Kaya ako po inaasahan. Kasi wala nga po yung kunento ko sa inyo. Simula pagkabata, mataas yung expectations nila sa akin. Hindi naman po ako ganong kasamang tao. Kaya po yun yung nakakagulat na nangyari sa akin to. Kaya napakahalaga po sa akin na maayos kahit paano na madiretso ko po yung nasimula namin ng family ko, lalo na ako. Inamin ni Miko sa amin na kung hindi sa kanyang pamilya, hindi niya kakayanin ang pasan-pasan na krus mag-isa. Noon lamang nakaraang linggo, isang espesyalista ang nag-imbita kay Miko. Ang doktor mismo ang nagboluntaryo na tulungan si Miko matapos mapanood ang kwento ng binatilyo. Siyempre, sumama rin kami para masaksihan ang espesyal na araw na yun. Okay, sige na. Miko, Hindi na po nakatakas na po. Hindi na po namin hanapon. anong kulay nung acid nung inano sa'yo? Medyo parang ano po malapot na green. Greenish po.
Greenish. So pagka ganun mo sa'yo, hapdi agad or Opo. Alam, totoo po pala yun talagang parang ano. Hindi na nga maiwasang manlumo ni Doc Manny nang personal niyang marinig ang karanasan ni Miko. pagkabuhos sa'yo? Pagkabuhos, kaya po ako may mga scars dito. Yun nga po. Pinang scrape off ko po nung acid, initial reaction. Naawa ko kasi bata-bata pa siya, unang-una, batang-bata, tapos maganda yung future niya, yung plano niya sa buhay. Inosente na, wala namang presidente pa doon ng eskwelahan. So, malaki pa ang future niya. Kaya naman ang mga prosesong kailangan gawin para maiayos ang mga nalusaw na balat sa mukha at katawan ni Miko, si Doc Manny na ang bahalang magremedyo. Hindi naman ganun kagrabe yan, treatable pa. Hindi yung talagang mag-skin graft ka na, yung fat grafting, yung skin grafting, hindi pa naman ganun. So treatable pa yan, ng mga tinatawag na natin na pixel laser. I-laser natin yung mukha niya, yung skin niya para mag-regenerate ng bagong balat. Para yung collagen, ma-stimulate, mag-perform ulit siya ng bagong skin, hindi mag-perform ng scar. Yung scar naman, iiwasan natin, ibigay tayo ng anti-scar gel. Nung gabi ring yun, isinalang na agad si Miko para sa unang session ng gamutan. Pwede mo siya tanongin ko? Ngayon, eto na, totoo na siya. Sobrang na-excite ako kasi sobrang malaking tulong sa akin, tsaka sa family ko to. Sobrang, ito kasi yun, di ba, sinasabi ko before na isa sa mga kailangan kong tool para ma-pursue ko yung mga gusto ko. Eto, ngayon, magiging maayos, nagsisimula na maging maayos lahat. Kaya maraming salamat kay Doc Manny, tsaka Lion Group. Pero dahil mahaba-haba ang gamutan nito, kailangan ng regular na pagbisita ni Miko sa klinik ni Doc. Isa-isa nang nagbubukas ang pinto ng mga taong tutulong kay Miko para sa muli niyang pagharap sa mundo. At sa paglalakbay niya tungo sa tuluyang paggaling, maasahan niyang kami ay nasa kanyang tabi. Tunay na ngang sangkap ang katapangan para malampasan ang sari-saring pagsubok sa buhay. Pero hindi sa marahas na paraan. Kailangan lang na palaging buo ang inyong loob na harapin kahit anong problema at marahang masolusyonan ito. Kung may kahilingan po kayo para sa inyong pamilya, kaibigan o para sa sarili, sulatan niyo po kami sa GMA Network, EDSA Corner Timog Avenue, Quezon City. Maaari rin niyong iparating ang inyong kahilingan, kwento at komento sa aming official page sa Facebook at sa Twitter at Wish Ko Lang GMA. At hanggang sa susunod na Sabado po, ako po yung kapuso, Vicky Morales, at ito po ang Wish Ko Lang.